bang mga apostol tumigil po sila sa pangkalan? Hindi po. Ang sabi, nangatuwa sila. Natuwa pa sila kung Francis. Na siya ang sabi, nagabilang silang karapat-dapat sa pangalan ng Panginoon. Nakatunayan, araw-araw po silang nagdinig po sa mga bahay-bahay. Hindi nagsisipagtigil sa pagtuturo at pangkalan. Sana po ang Francis. Yan din yung pagsubok na mararanasan ninyo. Kapag meron kasi pagkakataon na may kumanda sa inyo, bago, tulog lang kayo magdoktrina. Kung ituloy yung inyong pag-anin sa iglesia, na sana ay alam po ninyo yung magiging pasyaan kasi ang alam niyo ang pasyaan po ay mas patuloy po. Kaya na po mangyari kasi. Halimbawa naman, pagbataan yung buhay nyo, meron ng death threat. Ayun ba, magpapatuloy ka pa rin ba, Francis? So, diba, babataan na yung buhay mo, hindi natin mapapalay ka o sa kumalik ka sa iglesia. Meron din po sa Biblia nangyari yung ganyan. Yung kanyang pagiging bayan ng Diyos, ito po ay nangyari sa panahon po ni Propeta Daniel. Papasahin po natin ito sa Daniel sa 6, hanggang talatang 10. Medyo mahaba po itong talata. Pansin po kasi ito po history ni Propeta Daniel. Ano po? Daniel sa 6, hanggang 10 po. Ang lahat ng pangulo ng kaharian at mga kinatawan at mga satrapa, ang mga kasangguni at ang mga gobernador ay nangagsanggulian upang magtatag ng isang palatutunang hari at upang magdagda ng isang pasyang maigpit. Na sino man bumigit ng isang kahilingan sa kaninumang Diyos o tao sa loob ng 30 araw, liban sa iyo o hari, ihahagis sa yugig ng mga Diyos. Datapot ngayon o hari, papagtibayin mo ang pasya, lagdaan mo ng iyong pangalan ang kasulatan. Kaya't ang kasulatan at ang pasya ay nilagdaan ng pangalan ng tayo. At ang malaman ni Daniel ang kasulatan ay nilagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga tunawan ay bukas sa Dako Jerusalem. Siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod, makaitlog sa isang araw at lumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Ito po ang Francis, nangyari po ito sa panahon po ni Propeta Daniel. Kasi po si Haring Dario, siya po yung hari sa Persia. Siya po si Haring Dario. Si Haring Dario lang po yung pwedeng manalangin sa tuloy na Diyos, ang Ama. Pero iban kay Haring Dario, wala na pong pwedeng ibang manalangin. Ito yung po kasi yung ginawang batas ng mga gobernador, ng mga opisyales. Si Propeta Daniel ay mapalangin sa Panginoong Diyos. Kaya yung mga gobernador, yung mga opisyales, naiingit po kahit Propeta Daniel. Gusto nila batasin si Propeta Daniel kasi yun yung kanang kamay ni Haring Dario. Pero ano yung tawag nito, yung parusa, halimbawa, kung malalabag yung utos na yun. Ang sabi, itatapon o iahagi sa yugig ng mga leon sa pagkakin ay parusang kamatayan po ang Brazil. Pagkagawa ay nanalangin po sa Diyos. Pero si Propeta Daniel po ba ay nahadlangan po pa sa noon? Kahit pa ikaw mapatay na iyo, kalapatalan sa Panginoon Diyos? Hindi po. Kundi ang sabi sa ating binasa, patuloy pa rin siyang 3 beses na nananalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaya hindi siya natakot, hindi siya nanamba. Patuloy niyang ginawa yung kung ano yung utos o kung ano yung dapat niyang gawin. Pero ito niya sa Francis ay ihari sa propeta niya nakita siyang nananalangin. At yun, ihari siya doon sa yugig ng mga leon. Pero kung siya ay inihari sa yugig ng leon, hindi siya namatay. Yung kabilang araw ay pinuntahan ulit siya ng Haring Dario. At tinawag yung pangalan niya at lumabas siya doon sa yugig ng mga leon na ligtas. Kasi yung Panginoon Diyos yung nagligtas sa kanya doon sa yugig ng mga leon, hindi siya ginalaw. Kung babasahin natin yung mga kasunod, tinigil ng Panginoon Diyos yung mga leon, hindi siya pinatay. Tapos yung mga opisyales, yung mga gobernador, sila yung itinapon doon sa yugig, sila yung namatay. Kaya yun po, kaya tularan po natin yung kanilang paninindigan po, Ate Francis. Ito po, mga ito sa huling talata. Ano po pangako ng Panginoong Diyos kung tayo po ay may sakripisyo sa pagsunod sa utos ng ating Panginoong Jesucristo? Pakinggan po ninyo, Lucas 18,
28 hanggang talatang 30. Ganito po ang nakasulat. At sinabi ni Pedro, narito, iniwan namin ang aming sarili at nagsisunod sa iyo. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay, asawang babae, mga kapatid, o mga magulang o mga anak dahil sa kaharian ng Diyos, na hindi tatanggap ng mga pupugigit sa panahon ito at sa sanlibutan darating na walang hanggang buhay. Kasi Francis, lugi pa tayo pagka ipinapauna natin yung pag-alin natin sa Iglesia ni Cristo. Hindi sumunod tayo sa Panginoon sa Kristo. Hindi po. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Kristo, meron tayong tatanggapin na yun po ang makapupugigit ang buhay na walang hanggang. Kaya po kayo, halimbawa po kasi kayo lang yung kumahit sa Iglesia ni Cristo sa pamilya nyo. Iniwan nyo yung mga magulang, mga kapatid. Kayo lang yung kumahit sa Iglesia ni Cristo. Bibigyan kayo ng dagipala. Ngayon po ang buhay na walang hanggang. Pero sana, Francis, sana kayo po ang pamilya po ninyo, papaanit din sa loob ng Iglesia ni Cristo. Para lang po kayo ay malutas. Ano po, kasi dapat pinipipray din po yan. Ano yung mga kapatid po ay maging Iglesia din po, pati yung mga parents po. Ano ang maasahan po natin kapag tayo po ay nagtiis ng pag-usig dahil sa ating pagka-Iglesia ni Cristo. Kalawang Tesalonica sa 1:4 hanggang talatang 5. Ano pat kami sa aming sarili ay nagkakahuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos. Dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng pag-usig sa inyo at mga pagbigati ang inyong pinitiis,